Isang piraso ng bakal na may tulis, malamig, mabigat at tahimik na saksi sa isang galit na hindi na kayang awatin. Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig. Sa bawat kwentong ating sinusubaybayan, may mga sandaling ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang madilim na gabi sa Pangasinan kung saan dalawang buhay ang sabay na kinuha ng isang sikretong matagal ng kinimkim. Ito ay isang salaysay tungkol sa pagkakaibigan na nilaso ng pagtataksil sa tiwalang dinurog ng kasinungalingan at sa isang gabing nagbago ang lahat. Paano nga bahahantong sa dalawang bangkay ang isang relasyong pinag-isa ng pag-ibig at paano naging sandata ng kamatayan ang mismong mga kasangkapang bumubuhay sa kanilang araw-araw? Samahan ninyo akong balikan ang trahedya ni Raymart Oranza at Joel Cipneo, isang kwento kung saan ang pinakamatinding kaaway ay ang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubusan. Taong 2015, sa isang maalikabok na sulok ng lungsod ng Dagupan, unang nagtagpo ang mga landas ni Raymart Oranza at Maricar, isang pagkikilala na sa unay tila pangkaraniwan lamang, ngunit sa huli ay magiging ugat ng isang trahedyang yayanig sa kanilang munting komunidad. Si Maricar, isang babaeng sanay sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay bihasa sa paghilot, isang sining na natutunan niya hindi lamang para magbigay ginhawa, kundi para mabuhay. Nagtatrabaho siya sa isang massage parlor sa gilid ng downtown, isang lugar na may sariling mga alituntunin at mga lihim na usapan. Ang bawat kliyente ay isang panibagong kwento, isang panibagong pagsubok sa kanyang pasensya at tatag. Sa kabilang banda, si Raymart ay isang lalaking nabubuhay sa sikat ng araw, isang construction worker sa ilalim ng Moniseo Construction. Ang kanyang mga braso ay hinubog ng pagbubuhat ng semento at pagpala ng buhangin. Simple ang kanyang mga pangarap, magtrabaho, makaipon at balang araw ay makapagpatayo ng sariling tahanan para sa kanyang pamilya sa probinsya. Siya ay tahimik, masipag at may isang uri ng kababaang loob na madaling mapalapit sa puso ng iba. Sa unang pagbisita ni Raymart sa SPA kung saan nagtatrabaho si Maricar, wala siyang ibang hinahanap kundi ginhawa para sa kanyang pagod na katawan. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, sa gitna ng amoy ng langis at insenso, hindi lamang ang kanyang mga kalamnan ang lumuwag. Nakita niya sa mga mata ni Maricar ang isang kwentong hindi nito sinasabi, isang kwento ng pagtitiis at pangarap. Naging regular na suki si Raymart. Ang kanilang mga usapan na dati tungkol lamang sa kung aling parte ng likod ang masakit ay unti-unting lumalim. Nagsimula silang magbahaginan ng mga pangarap, ng mga takot at ng mga kabiguan. Sa bawat paghilot, hindi lang katawan ang kanilang pinagagaling, kundi pati na rin ang mga sugat ng kani-kanilang nakaraan. Hindi nagtagal, ang relasyon ng masahista at kliyente ay namulaklak sa isang tunay na pag-iibigan. Sa loob ng 2 taon, naging kanlungan nila ang isa't isa. Nagpasya silang magsama. Sa tulong ng kakarampot na ipon ni Raymart, umupa sila ng isang maliit na silid malapit sa munisipyo kung saan madalas siyang naka-duty. Para sa mga kapitbahay, sila ay mag-asawa na, isang simpleng pamilya na nagsisimula pa lamang, subalit hindi lahat ay sang-ayon sa kanilang pagmamahalan. Ang balita ng kanilang relasyon ay umabot sa pamilya ni Raymart sa probinsya at ito'y sinalubong ng matinding pagtutol. Para sa kanyang mga magulang, ang isang babaeng nagtatrabaho sa massage parlor, lalo na sa isang lugar na may extra service, ay isang mantsa sa pangalan ng kanilang anak. Hindi namin siya minamaliit, paliwanag ng ina ni Raymart sa isang pag-uusap. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala at kahihiyan. Pero alam natin kung paano tingnan ng mga tao ang mga babaeng ganyan. Ayaw naming mapahiya si Raymart. Ayaw naming siya ang pag-usapan sa buong baryo. Mariin ang kanilang pagtutol. Sinabi nilang hinding-hindi nila papayagan na pakasalan ni Raymart si Maricar. Ang pangarap nilang kasal sa simbahan, ang basbas na kanilang inaasam ay nanatiling isang pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinili ni Raymart ang pag-ibig. Ipinaglaban niya si Maricar. Para sa kanya, ang nakaraan nito ay hindi hadlang sa kinabukasang nais nilang buuin. Pinili niyang manirahan kasama ito kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Sa isang pag-uusap nila ng kanyang ama, binitiwan nito ang mga salitang magiging isang mapait na propesiya. Anak,
Kapag ipinagpilitan mo ang isang bagay na alam mong may bahid ng problema, darating ang araw, babalik at babalik yan sa'yo. Hindi pinansin ni Raymart ang babala. Para sa kanya, sapat na ang pagmamahal nila ni Maricar. Subalit hindi niya alam na sa pagpasok ng isang matalik na kaibigan sa kanilang buhay, ang babala ng kanyang ama ay unti-unting magkakaroon ng katuparan. Sa bawat kwento ng pagkakaibigan, mayroong isang uri ng kapatiran na nabubuo hindi sa dugo, kundi sa pinagsamahan. Ganoon ang turingan ni Raymart Oranza at Joel Praning Sipneo. Sila ay magkababata mula sa iisang probinsya, sabay na lumaki sa ilalim ng iisang araw at sabay na nangarap na makaahon sa hirap. Nang magtrabaho si Raymart sa Moniseo Construction, hindi nagtagal ay isinama niya si Praning. Sila ay naging hindi mapaghiwalay sa construction site, sabay sa pagpapala, sabay sa pagmemeryenda at madalas sabay din sa pag-uwi. Si Praning ay naging parte na ng munting pamilya ni Raymart at Maricar. Kapag abala si Raymart, si Praning ang naiiwanang kasama ni Maricar. Minsan siya ang nag-aabot ng mensahe. Sa ibang pagkakataon siya ang nagdadala ng pagkain. Ang tiwala ni Raymart sa kanya ay buo, walang bahid ng pagdududa. Para sa kanya si Praning ay isang kapatid, isang karamay sa hirap at ginhawa. Ngunit ang tiwalang ito na parang isang matibay na pundasyon ay unti-unti palang binubutas ng isang lihim na pagnanasa. Noong una walang sino man ang nakapansin ng kakaiba. Normal lang na maging malapit ang magkaibigan, si Maricar naman ay kilala ring palakaibigan at mabait. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napapansin ng kanilang mga kasamahan sa site ang isang banayad na pagbabago. Ang pagdalaw ni Praning sa bahay ni Raymart ay nagiging mas madalas kahit hindi naman ito pinapakiusapan. May mga pagkakataong nahuhuli silang nag-uusap ng palihim, may mga ngiting tila may ibang kahulugan. Dito nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanilang pagkakaibigan. Ang mga simpleng biruan ay nagkaroon ng dobleng kahulugan. Ang mga tingin ay nagsimulang maging mas makahulugan. Hindi pa ito alam ni Raymart, ngunit sa kanyang likuran, isang ahas ang dahan-dahang pumupulupot sa kanyang paraiso. Ang katotohanan ay alam ni Raymart ang mundo ni Maricar bago pa man sila nagsama. Sa SPA kung saan sila unang nagkita, hindi siya bulag sa realidad ng extra service. Ito ay isang paksang maselan, ngunit napag-usapan na nila. Nang sila ay magpasya ng magsama at kalaunan ay biniyayaan ng isang anak, nagkaroon sila ng isang malinaw na kasunduan. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Raymart, sinabi niya noon kay Maricar, "Pwede kang magtrabaho bilang masahista, tanggap ko yon. Pero ayoko nang may extra." Yun lang ang hiling ko at pumayag si Maricar, isang pangakong binitiwan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang buhay ay hindi laging naaayon sa mga kasunduan. Ang sahod ni Raymart bilang construction worker ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw. Madalas kapos pa ang bigat ng responsibilidad ay nagsimulang maramdaman ni Maricar. Ang kita sa simpleng masahe ay hindi maihahambing sa perang iniaalok para sa extra service. Ito na ang nakasanayan niyang buhay bago pa man dumating si Raymart. Kaya sa kabila ng kanilang kasunduan, bumalik si Maricar sa dati niyang gawi. Ginawa niya ito ng palihim sa pag-aakalang ang hindi alam ni Raymart ay hindi makakasakit sa kanya. Sa umaga, si Raymart ay nasa construction site, nagbabanat ng buto. Sa gabi, si Maricar ay tumatanggap ng home service, lingid sa kaalaman ng kanyang kinakasama. Sa panlabas, ang kanilang pagsasama ay payapa. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, isang laso ng unti-unting kumakalat. Sa puso ni Raymart, nagsimulang tumubo ang binhi ng pagdududa. Ang mga gabi kung kailan late umuuwi si Maricar o minsan ay hindi na nakakauwi, ay nagsimulang mag-iwan ng mga tanong. Ang dahilan ay palaging trabaho, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Ayon sa kanyang mga katrabaho, noong mga unang bahagi ng taon, nagsimula siyang maging malungkutin. Madalas siyang nag-iisa, napapahinto sa gitna ng trabaho at nakatingin sa malayo. Isang ulap ng pangamba ang unti-unting bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi nagtagal, ang ulap na iyon ay naging isang bagyo. Ang mga bulong-bulungan sa construction site ay nagsimulang umabot sa kanyang pandinig. Mga pira-pirasong usapan na ayaw niyang paniwalaan, ngunit pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Ang mga bulungan ay tungkol sa isang lihim na relasyon, isang relasyon sa pagitan ni Maricar at ng kanyang matalik na kaibigan, si Joel Praning Sipneo. Ang mga bulong ay
ay parang apoy na dahan-dahang kumakalat. Noong una, mga alipato lamang ito, isang tingin, isang makahulugang ngiti, isang usapan sa sulok. Ngunit hindi nagtagal, lumaki ang apoy at ang usok nito ay nagsimulang makarating kay Raymart. Ang pinakamasakit na bahagi ay kung kanino nanggagaling ang mga kwento kay Praning mismo. Kapag wala si Raymart at lalo na kapag may kaunting alak na sa usapan, ipinagyayabang ni Praning ang kanyang mga pananakop. At ang paborito niyang paksa ay si Maricar. Sa harap ng kanilang mga katrabaho, idinedetalye niya ang mga bagay na dapat sanay sa pagitan lamang ng mag-asawa. Magaling sumakay ang asawa ni Paring Ray, sasabihin niya na may kasamang mapanlokong tawa. Talagang quality ang performance. Ang mga salitang ito ay parang mga patalim na tumataraki sa likod ni Raymart. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang simpleng pagyayabang. Ito ay isang lantarang pambabastos sa kanyang pagkalalaki at sa kanilang pagkakaibigan. May mga pagkakataon pa na nakikita ng kanilang mga kasamahan si Maricar na nakaangkas sa motorsiklo ni Praning. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Naging usap-usapan na tuwing araw ng sahod, si Praning ay bigla na lang nawawala sa gabi. Alam na ng lahat kung saan siya pupunta. Tiyak na nag-check-in na naman yun sila ni Maricar, bulong ng isa. Kaya walang naiipon yung loko, ginagasta niya lahat sa asawa ni Ray. Para siyang na-addict sa laman ni Maricar. Naririnig lahat ni Raymart ang mga ito, mula sa mga katrabaho, sa mga kabaryo, maging sa mga dating kaibigan. Ngunit pinili niyang manahimik. Si Raymart ay hindi isang taong palaaway. Mas gugustuhin niyang kimkimi ng sakit kaysa gumawa ng gulo. Ngunit ang katahimikang iyon ay isang maskara lamang. Sa loob niya, isang bulkan ang nag-aalab, naghihintay ng tamang panahon para sumabog. Tahimik lang si Ray, sabi ng isang katrabaho. Pero alam mong may malalim siyang iniisip. Alam mong nagtitimpi lang siya. Hindi niya agad kinompronta si Maricar. Paano niya gagawin yon? Ang pag-amin sa kanyang hinala ay pag-amin na rin sa kanyang kabiguan. Kabiguan bilang isang lalaki, bilang isang partner, bilang isang ama, kaya't hinayaan niyang manatili ang mga tanong sa kanyang isipan, mga tanong na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang pagsabog ay nangyari sa isang gabi ng Sabado. Sa barracks na nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga construction worker, nagkayayaan mag-inuman. Nandoon ang buong grupo kasama sina Raymart at Praning. Sa simula masaya ang lahat, tagayan, tawanan, kwentuhan tungkol sa trabaho. Ang espiritu ng alak ay nagsimulang magpainit sa kanilang mga katawan at magpaluwag sa kanilang mga dila. At si Praning na laging nagiging madaldal kapag nalalasing ay nagsimulang magyabang muli tungkol sa mga babae, tungkol sa kanyang galing. At sa kalagitnaan ng tawanan, sa isang sandali ng kawalang ingat, binitiwan niya ang mga salitang wawasak sa lahat. Sa harap mismo ni Raymart, sa harap ng lahat ng kanilang mga kasamahan, sinabi niya, "Pati asawa ng kaibigan ko, natikman ko na." Biglang tumahimik ang mesa, ang ingay ng tawanan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata ay napunta kay Raymart. Napansin ni Praning ang kanyang pagkakamali at sinubukan itong bawiin sa isang tawa. "Huwag kang mag-alala pare, minamasahe lang naman niya ang manoy ko." Sabay tawa muli, nagtawanan na ang ilan, sinubukang pag-aani ng tensyon. Ngunit para kay Raymart, huli na ang lahat. Ang kanyang ngiti ay pilit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi na siya umiimik, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sa halip na tumigil, lalo pang nagpasaring si Praning na tila hinahamon ang kanyang kapalaran. "Huwag ka namang magalit pare, trabaho naman yun ng asawa mo customer lang ako." Minsan pa nga nagbibigay ng libreng serbisyo. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Walang anumang babala. Sa isang kisap mata, tumayo si Raymart at buong lakas na sinuntok si Praning sa muka. Tumalsik ito, bumaliktad ang mesa at kumalat ang mga bote ng alak sa sahig. Bago pa man makabangon si Praning, sinundan pa ito ni Raymart ng isang malakas na sipa. Nagkagulo ang lahat. Agad silang inawat. Hinila nila si Raymart palayo habang si Praning ay duguan at hirap na bumangon na pasandal sa isang poste ng barracks. Habang papalayo, lumingon si Raymart at isinigaw ang isang banta na magkakaroon ng katuparan. "Kapag hindi mo tinigilan ang asawa ko, pangalan mo na lang ang uuwi sa mga magulang mo." Naghiwalay silang parehong lasing, parehong may matinding galit sa isa't isa. Ang pagkakaibigan na binuo nila mula pagkabata ay opisyal nang natapos sa gabing iyon, binasag ng isang suntok at isinumpa ng isang pagbabanta. Linggo araw ng pahinga, ang tensyon mula sa nagdaang gabi ay tila humupa kasabay ng pagbaba ng kanilang kalasingan. Inakala ng kanilang mga kasamahan na ang gulo ay hanggang doon na lamang, isang away lasing na malilimutan din pagdating ng
ng Lunes. Pagsapit ng Lunes, parehong pumasok sa trabaho sina Raymart at Praning. Walang imikan. Isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nagpatuloy ang trabaho na para bang walang nangyari, ngunit ramdam ng lahat ang bigat sa hangin. Ang bawat pagtama ng pala sa buhangin, ang bawat ugong ng mixer ay tila may kasamang tensyon. Martes, ika-15 ng Hunyo. Nagpatuloy ang kanilang trabaho. Si Joel ay nasa mixer, habang si Raymart naman ay nasa kabilang dulo, nagpapala ng buhangin. Magkalayo sila buong araw. Nang matapos ang oras ng trabaho, ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay nagkayayaan na namang mag-inuman. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Raymart. Uuwi ako ng maaga, sabi niya. May aasikasuhin lang sa bahay. Walang nag-isip ng masama. Umalis si Raymart nang hindi na nagpaalam. Ayon sa ilang nakakita, huminto muna siya sa isang maliit na sari-sari store malapit sa palengke. Doon nag-inom siya ng mag-isa. Ang bawat lagok ng alak ay tila panggatong sa apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Sumapit ang dilim. Bandang 7:00 ng gabi nang siya ay nakauwi. Makalipas ang halos 1 oras, ang katahimikan ng kanilang kapitbahayan ay binasag ng malalakas na sigaw at iyak. Ang mga kapitbahay ay naglabasan. Ang ingay ay nanggagaling sa bahay ni Raymart. Umiiyak si Maricar at naririnig din ang takot na pag-iyak ng kanilang munting anak. Nang dumating ang ilang kapitbahay, tumambad sa kanila ang isang masakit na tanawin. Si Maricar may mga pasa sa braso, halatang binugbog. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Raymart. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Amoy alak, puno ng galit. Walang sino mang nangahas na pigilan siya. Mabilis siyang sumakay sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito paalis. Ang tunog ng makina ay parang isang sigaw ng puot na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Dumaan siya sa barracks ng kanilang grupo. Ngunit bago pa man niya marating ito, sa isang madilim na bahagi ng daan, pinatay niya ang makina ng kanyang motorsiklo. Ang katahimikan ay naging kanyang kakampi. Itinulak niya ang motor papalapit sa barracks. Bawat hakbang ay maingat, bawat paghinga ay kinokontrol. Nang makarating siya, kinuha niya ang isang bagay na tila inihanda na niya para sa gabing iyon. Isang piraso ng 10mm bakal, isang construction rebar na may tulis sa dulo. Nakatarak ito sa buhangin sa harap ng barracks, naghihintay na parang isang sandata ng kamatayan. Nang mahawakan na niya ang malamig na bakal, dahan-dahan siyang pumasok sa barracks. Sa isang sulok, mahimbing na natutulog si Praning, walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Ayon sa rekonstruksyon ng mga investigador, sinakyan ni Raymart ang katawan ni Praning upang hindi ito makagalaw. At doon sa dilim sa loob ng barracks na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, ibinuhos ni Raymart ang lahat ng kanyang galit. Sunod-sunod, walang tigil. Ang bawat saksak ay para sa bawat kasinungalingan, para sa bawat pagtataksil, para sa bawat bulong na sumira sa kanyang pagkatao. 10 malalalim na sugat ang tumapos sa buhay ni Joel Praning Sipneo. Ang bakal na dati nilang ginagamit para magtayo ng mga istruktura ay siya ring ginamit para wasakin ang isang buhay. Matapos ang brutal na pag-atake, mabilis na umalis si Raymart. Iniwan niya ang duguang katawan ng kanyang dating kaibigan at muling pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Tumakas siya hindi lamang mula sa pinangyarihan ng krimen, kundi mula sa isang galit na bumulag sa kanya. Ilang kilometro ang kanyang tinakbo sa madilim na bakag highway. Mabilis, tila hinahabol ng mga demonyo, at doon sa isang iglap naganap ang sumunod na trahedya. Sa gilid ng kalsada may isang truck na nakaparada, puno ng mga bakal, ang parehong materyales na kumitil sa buhay ni Joel. Sa bilis ng kanyang takbo, hindi na niya ito naiwasan. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa gabi, ang tunog ng nagpilipit na metal, ng nabasag na salamin at ng isang buhay na biglang natapos. Sa iisang gabi, 2 lalaki ang namatay. Isang bangkay sa loob ng barracks, pinaslang ng isang kaibigan. Isang bangkay sa highway, biktima ng sarili niyang galit at kawalan ng pag-asa. Ang oras ng mga pangyayari ay perpektong nagtugma. Ang pag-uwi ni Raymart bandang 7:00, ang ingay sa kanilang bahay bandang 8:00 at ang pag-alis niyang puno ng galit na humantong sa 2 magkasunod na kamatayan bago matapos ang gabi. Ang propesiya ng kanyang ama ay nagkatotoo. Ang problemang kanyang ipinagpilitan ay bumalik sa kanya at sinisingil siya nito ng kanyang sariling buhay. Nang rumesponde ang mga awtoridad sa aksidente sa Bakag Highway, isang madugong eksena ang kanilang dinatnan. Nakahandusay sa kalsada ang katawan ni Raymart Oranza, 32 anyos, ilang metro ang layo mula sa kanyang wasak na motorsiklo. Ang paunang investigasyon ay malinaw.
malinaw. Mabilis ang takbo ng motorsiklo nang ito'y sumalpok sa nakaparadang truck. Halos kasabay nito isang tawag ang natanggap ng pulisya tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa loob ng isang construction barracks sa kalapit na lugar. Nang puntahan nila ito, tumambad ang katawan ni Joel Cipneo, 27 taos, na naliligo sa sarili niyang dugo. Kinabukasan inilabas ng Pangasinan Provincial Police Office ang kanilang opisyal na ulat. Ayon kay SPO2 Rodel Loreda, ang investigador ng kaso, malinaw na magkaugnay ang dalawang insidente. Ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene, mga bakas ng dugo at sapatos sa loob ng barracks ay perpektong nagtugma sa suot ni Raymart nang siya ay maaksidente. Walang ibang taong nakita sa lugar. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Si Raymart Oranza ang pumatay kay Joel Cipneo bago siya mismo ang nasawi sa isang aksidente sa motor. Sa ilalim ng batas, ang kaso ay itinuring na closed by the death of the suspect. Nangangahulugan ito na ang investigasyon ay natapos na dahil ang pangunahing suspek ay pumanaw na rin. Bagamat malinaw ang motibo, paghihiganti dahil sa matinding galit at pagtataksil, wala nang maaaring kasuhan o papanagutin. Kung nabuhay pa si Raymart, maaaring naharap siya sa kasong murder dahil sa dami ng saksak at sa malinaw na pagpaplano bago ang krimen. Ngunit dahil kinuha rin siya ng kamatayan sa gabing iyon, ang kaso ay automatikong isinara. Ang ulat ng medico legal ay lalong nagpatibay sa teorya ng pulisya. Nagtamo si Joel ng 10 saksak mula sa isang matulis na bakal, karamihan ay sa dibdib at tagiliran. Ayon sa forensic team, base sa anggulo ng mga sugat, malinaw na natutulog ang biktima ng ito ay atakihin. Sa mata ng batas, tapos na ang kaso. Ngunit para sa mga naiwan, ang kanilang kalbaryo ay nagsisimula pa lamang. Sa burol ni Raymart, ang hangin ay mabigat hindi lamang sa kalungkutan, kundi pati na rin sa galit at paninisi. Ang pamilya ni Raymart na mula pa sa simula ay tutol na sa kanyang relasyon ay ibinuhos ang lahat ng kanilang sisi kay Maricar. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana ang anak namin. Sigaw ng ina ni Raymart, ang mga luha ay may kasamang poot. Ramdam ni Maricar ang malamig na tingin ng lahat mula sa mga kamag-anak ni Raymart hanggang sa mga dati nitong katrabaho. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Kung hindi mo siya pinagtaksilan, hindi sana to nangyari. Makati ka kasi, parehong patay dahil sa'yo. Wala siyang masabi. Paano niya ipagtatanggol ang sarili? Paano niya ipapaliwanag ang isang kwentong kahit siya mismo ay hindi lubos na maintindihan? Ang bawat salita ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Ilang araw matapos mailibing si Raymart, nagpa siya si Maricar na umalis. Isang gabi, tahimik niyang inimpake ang kanilang mga gamit, kinuha ang kanyang anak at nilisan ang bahay na puno ng mga alaala ng pag-ibig, ng pangarap at ngayon ng isang madugong trahedya. Nagpatuloy sa buhay si Maricar, ngunit hindi na siya kailanman naging katulad ng dati. Tila isang sumpa ang idinikit sa kanya ng gabing iyon. May mga lalaki siyang sinubukang makarelasyon ngunit walang nagtatagal. Sa simula maayos ang lahat ngunit laging nauuwi sa hiwalayan. Ang iba ay tila natatakot sa bigat ng kanyang nakaraan. Sa huli sumuko na siyang maghanap ng bagong pag-ibig. Ang tanging hangarin na lamang niya ay ang itaguyod ang anak nila ni Raymart, ang nag-iisang buhay na alaala ng isang pag-ibig na winasak ng pagtataksil. Pansamantala siyang tumira sa kanyang tiyahin, patuloy na nagtatrabaho bilang home service masseuse sa umaga. At sa gabi, siya ay isang ina na nagsisikap bigyan ang kanyang anak ng isang kinabukasang malayo sa anino ng kanilang nakaraan. 2 buhay ang nawala, isang pamilya ang nawasak, at isang babae ang naiwang habang buhay na pasa ng krus ng isang gabing puno ng galit, dugo at pagsisisi. Sa pagtatapos ng ating kwento, naiiwan tayo sa isang mapait na katotohanan. Ang tiwala kapag nasira ay mahirap nang buuin muli. At kapag ang galit ay hinayaang mag-ugat sa puso, maaari itong mamunga ng trahedya na hindi na mababawi pa. Ang kwento ni Raymart, Joel at Maricar ay isang paalala na ang mga lihim ay may sariling bigat at kapag ito'y bumagsak, lahat ay nadadamay. Sa huli, walang tunay na nanalo. Mayroon lamang mga talunan, mga buhay na nasayang, mga pangarap na gumuho at mga pusong naiwang basag. Isang paalala na ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang inuukit hindi ng mga dayuhan, kundi ng mga taong minsan nating minahal at pinagkatiwalaan.